is another concern video po. Ang sabi niya is, "Hello Miss C. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sobrang libog po kasi ng misis ko. Halos 2 to 3 times sa isang araw kami nagtatalik. Ubos lagi ang lakas ko. Hindi ko naman siya matanggihan dahil baka hanapin niya sa iba. Bakit po ganun? Ano ang dapat kong gawin sa kanya? Hindi na kasi ako nakakapag-work ng maayos sa trabaho ko." Nakita niyo po, hindi lang mga kalalakihan yung nakakaranas o may sitwasyon na ganito. May mga babae rin po na talagang gustong-gusto ito ginagawa. Ang karamihan sa atin, mapalalaki man or mga kababaihan, ginagawa ang pakikipagtalik dun sa mga partner natin. Gawa ng sa pagmamahal para maiparamdam natin yung deeper connection. Plus, para makapag-release tayo nung anxiety, masyadong off yung ating mood. Kaya minsan nangangailangan tayo ng physical and emotional release. Dahil possible na wala tayong ibang maisip na alternative para ma-regulate yung mood natin. Kaya doon natin dinadaan sa mga sexual activity natin. So, ang pakikipagtalik ba araw-araw ay unhealthy, lalo na sa aming mga babae. Kasi sa inyong mga lalaki, for sure yan healthy yan kung araw-araw, hindi ba? Yes, sa aming mga kababaihan po ay healthy din yan. So, make sure lang na ini-enjoy natin yung paggamit ng energy natin, ano? Dahil kung ini-enjoy mo din ito, having daily sex is absolutely fine and beneficial for your overall health. Maganda yan doon sa ating cardiovascular health and doon sa skin. Maganda yan kasi makita mo nagsisirculate ng maayos yung blood. So, makita mo yung balat natin. Medyo namumula. And also, ang sex is the best way to keep your relationship alive, interesting, and intimate. Pero, papaano nga ba kung sobrang hilig mo na ito? Like all the time, gusto mo nakikipagtalik ka. Meaning, kung once a day, wala namang masama. Lalo na kung pareho ninyo itong ginusto at ini-enjoy. Kaya lang, kapag nasusobrahan na, like 3 times or mas higit pa, at araw-araw ito na hinahanap na ng katawan mo, mabuti pong magpakonsulta kayo sa mga eksperto. Kumausap kayo ng mga sexologists para kayo po ay magabayan kung ano ba talaga yung nangyayari. Baka kasi may kondisyon na si misis na hindi natin alam. Ang alam lang natin is malibog siya. May tinatawag po kasi tayong kondisyon na nymphomaniac. Ito po yung term na ginagamit na nagde-describe sa isang babae na napakahilig makipagtalik. Meaning, excessive na po and aggressive na po yung kanyang sexual desire. So, hindi lang ito pwedeng mangyari sa babae, even sa lalaki. Meron ka ng sexual compulsive behavior or sex addiction. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. So, wag pong husgahan dahil sila mismo hindi nila alam yung nangyayari sa katawan nila. Instead, tulungan po. Lalo na po kayo. Misis mo yan. So, for the meantime, habang wala ka pang solusyon or hindi ka pa handang makipag-usap sa mga professional na pwedeng makatulong sa inyo, bilhan mo muna siya ng toy para alternative sa'yo. Kung sakaling wala ka, turuan mo siyang gumamit ng mga toys para meron kang katuwang na magpapaligaya sa kanya. Again, hindi niya ito gusto, hindi niya ito nakokontrol. Lalo na kung hindi siya aware doon sa nangyayari sa kanya. So, kinakailangan talaga kumausap kayo ng mga eksperto para malaman niya yung kondisyon niya. Lalo na po kayo. Dapat alam po ninyo kung ano yung kondisyon ni Mrs. Possible po kasi na ito ay isang hypersexuality disorder. So, better na kumonsulta talaga kayo. Ano ba yung mga signs na ang katawan natin ay nangangailangan na ng sex? Hindi ka na makatulog, Kung noon ay hirapan kang matulog, but ngayon mas mahirap matulog sa'yo, nagde-develop ka ng insomnia. Ang pakikipagtalik po, after niya nagre-release tayo ng oxytocin. Ito po ay isang hormones. Pinuproduce ito ng katawan natin every time tayo ay may making love. Yan po yung the best for sleeping properly. Kaya pansinin nyo, pakatapos makipagtalik, di ba pareho kayong tulog? Pangalawa, ang taas na ng stress mo at pangit na yung mood mo. Di ba may mga kasabihan na kaya daw pangit ang mood nun is kulang na daw sa dilig.
Wala ka naman masyadong stress. Baka kulang ka lang sa SCX. Pangatlo, ang dami ng masasakit sa katawan mo. Baka kulang ka na sa happy hormones na serotonin and dopamine. During sexual intercourse, nagre-release po ang katawan natin ito. Ito lang po dapat yung normal na nararamdaman natin sa tuwing tayo ay makikipagtalik ng tama. Pero kapag sobra-sobra na tulad ng nararanasan ng ating sender ngayon, ay may ibang kailangan na pagtuunan tayo ng pansin. So, sa ngayon, better na bilhan mo muna siya ng mga sexual toys. Kung ang kinakatakot mo ay baka maghanap siya ng iba. Kailangan na mapag-usapan nyo ito ng mabuti. Maglagay kayo ng arrangement sa isa't isa at kausapin mo siya na naapektuhan na yung trabaho mo. Make sure lang na hawak mo ang mga kamay niya habang sinasabi mo ito sa kanya. Kasi pag hindi, baka ma-misinterpret niya kung paano mo siya i-approach. Again, siya mismo hindi siya aware kung ano yung nangyayari sa katawan niya. Na kailangan niya ng lubos na pang-unawa mo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako sa inyo ng tips. At kung nagustuhan yung ating video, please give it a thumbs up, comment down below. And also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa ating inyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!